Matapos ang isang mapusok na gabi sa bar, natuklasan ng mafia boss na ang nakatalik niya ay ang sarili niyang assassin. Pero pinili niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan habang lihim na binabantayan ng babae. Lalo na nang malaman niyang nagbunga ang kanilang pagsasama. Hello mga listeners! Welcome back to our channel, Mi Amore Diaries. Muli ay isa na namang kwento ng pag-ibig ang inyong mapapakinggan ngayong araw na aking isa sa buhay. Ako po ang inyong narrator sa channel na ito. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko po kayong lahat na sana'y suportahan nyo ang aming channel. Please like, subscribe, and don't forget to comment down below. Isang gabi, naisipan ni Vanessa na magpunta ng bar para magpakalasing. Deserve naman niya dahil natapos niya ang isang misyong inuutos sa kanya. Ilang oras na ang lumipas at ramdam niya ang kakaiba sa nainom. Kaya dali-dali siyang nagpunta ng banyo. Binuksan niya ang pinto ng banyo at lumabas. Ngunit laking gulat niya nung may humigit sa kanyang braso at hinila siya. Gustong manlaban ni Vanessa at saktan ang taong may hawak sa kanya habang hila-hila siya nito. Ngunit hindi niya magawa dahil sa panghihina at dumagdag doon ang kakaibang presensya ng taong may hawak sa kanya. Ang namumuong sensasyon na nararamdaman niya ay mas naging aktibo ngayon. Who are you? Nang lingunin ito ni Vanessa ay hindi niya maiwasang hindi mapalunok dahil sa klase ng tingin nito sa kanya. Binuksan nito ang pinto at hinila siya papasok doon bago muling isinara ang pinto. Nagulat si Vanessa nung itulak siya nito at isandal sa nakasaradong pinto at walang pasabing hinalikan. Hindi niya maiwasang hindi madala sa halik nito. Kung kaya ay tumugo na lamang si Vanessa at ikinawit ang parehong kamay sa batok ng lalaking hindi niya kilala. I said, who are you? Hindi na importanteng malaman mo kung sino ako. Paos at baritonong boses na sabi ng lalaki. Nang humiwalay ang labi nito kay Vanessa. I want you. Muli nitong hinalikan si Vanessa at iniangat ang isang hita niya bago nito ipinalibot sa sariling bewang. Ang kamay nito ay kung saan-saan naglalakbay sa katawan ng dalaga na mas nagbigay ng init sa katawan niya. Inihiga nito sa Vanessa sa kama bago hinubad ang sariling damit at muling pumaibabaw sa dalaga. Ang lalaking yon ay walang iba kundi si Marco Rios, ang lalaking magpapaibig sa matigas niyang puso. 2 araw na ang nakalipas mula ng maganapang insidente at 2 araw na rin siyang naghahanap. Bakit hindi mo nalang utusan ang mga tauhan mo para hanapin siya, Marco? Suhestyon ni Jacob habang nililinis ang barel. That's a bad idea, Jacob. I want to find her in a silent way. Magiging magulo at maingay kung mag-uutos ako para ipahanap siya. Tugon ni Marco. Bakit mo ba hinahanap ang babaeng yun? Tanong ni Jacob. Nag-angat ng tingin. Tumiim ang bagang ni Marco. Personal na dahilan. Simpleng sagot niya. Eksaktong 2 oras na ang nakalipas mula nang makausap niya si Axel nang pumukas ang pinto ng opisina at iniluwa si Axel. You found out? Tanong ni Marco. Tumango si Axel at nakangisi. Oo naman, ako pa ba? Inilapag niya sa mesa ang isang brown envelope. Mag-ingat ka bago mo buksan, Marco. Nang makalabas si Axel, pinuksan ni Marco ang sobre. Hindi pala ordinaryo ang babae. Isang assassin. Bahagi pala siya ng organisasyon ni Marco. Isa sa mga assassin niya. Sa dami ng tauhan niya, hindi niya sila lahat kilala. Pagbukas ng elevator, sinalubong siya ni Gideon. Mr. Rios. Yumuko si Gideon bilang paggalang. Tumangulang si Marco. Ilang assassin ang meron tayo? Tanong ni Marco kay Gideon. 15, Mr. Rios. Si Vanessa Velasquez, isa ba siya sa kanila? Tanong ni Marco. Walang emosyon sa kanyang muka. Pero sa loob niya, sabik siyang malaman ang tungkol kay Vanessa. Opo, Mr. Rios. Mabuti, pwede ka nang umalis. Seryosong sabi niya.
May kakaiba sa kanya. Mula nang maganap ang gabing yon, nakuha na ng atensyon niya si Vanessa. May kakaiba kay Vanessa na tanging siya lang ang nakakapansin. Pero hindi niya maipaliwanag kung ano yon. Iniwan niyang trabaho at sinundan si Vanessa ng palihim. Ano ginagawa niya rito? Tanong niya sa sarili. Bakit sa amusement park? At bakit nasa tapat siya na nagtitinda ng ice cream? Lihim niyang pinanood si Vanessa habang kumakain ng sorbetes. Umupo si Vanessa sa bench habang tahimik na kumakain. Tahimik din siyang nanonood mula sa malayo. Kilala kaya siya ni Vanessa? Naaalala pa kaya siya nito? Bakit niya ba iniisip yon? Ano bang nangyayari sa kanya? Nakatakip ang kalahati ng mukha ni Marco sa suot niyang maskara. Tanging ang bibig at baba lamang ang nakikita. Palagi siyang may suot na maskara sa loob ng organisasyon upang hindi siya makilala. Leche naman ba't ba ako pinatawag-tawag? Rinig niya ang pamilyar na boses ng isang babae. Lihim siyang napangisi at humarap. Ibinaba niya ang basong alak sa mesa at tinitigan ng babae. Ano, at bakit mo ako pinatawag? Diretsahang tanong ng babae, walang bakas ng takot. Kilala mo ba kung sino ako? Malamig at maotoridad niyang tanong. Ito na ang pangalawang pagkikita nila. Ang una ay may nangyari sa kanila at ngayon ang pangalawa. Nang tumango ang babae, napangisi si Marco at sumandal sa upuan. Vanessa Velasquez, right? Yes. Sagot ni Vanessa. Pinagmasdan siya ni Marco, mula sa mukha hanggang sa dibdib. Nagsalubong ang kilay ni Marco nang mapansin ang suot ni Vanessa. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi niya napigilang itanong. Nagsalubong din ang kilay ni Vanessa. Ano namang problema kung ganito ang suot ko? There is no problem with my sexy dress. Tss, pinapunta lang ako dito para questionin ang suot ko. Rinig niyang bulong ni Vanessa. Napakuyom ang kamao ni Marco. Para bang sa kanya lang dapat si Vanessa at walang ibang dapat makakita sa hita nito kundi siya. Masyadong daring ang suot nito. Hindi, may problema. Matigas na sagot ni Marco. At ano naman yon? Tanong ni Vanessa. Tinaasan pa siya ng kilay. Para bang hindi siya ang kinatatakutan na boss. Sa hindi malamang dahilan, natuwa si Marco na hindi natatakot si Vanessa sa kanya. Napaawang ang bibig ni Marco. May gustong sabihin pa sana, pero umiling na lamang siya. Huwag mo nang isuot yan. Ngumisi si Vanessa. Oo, at boss kita sa organisasyong to, pero wala kang pakialam sa kung anong dapat kong gustong isuot. Kung magbikini man ako sa harapan ng lahat, ay wala ka ring pakialam doon, boss. Huwag mong gagawin yun, Vanessa. Huwag mong gagawin. Banta niya. Ngumisi si Vanessa at umiling. Anong wag mong gagawin? Tumayo si Marco at lumapit kay Vanessa. Bawal ang ganyang damit, Vanessa. Hindi kita pa nahihintulutan na magsuot ng ganyan dito. Naiintindihan mo? Napansin niya ang pagnguso ni Vanessa bago tumayo at pantayan siya. Humalukip-kip ito at tinaasan siya ng kilay. Di wag, pero itong sasabihin ko sa'yo. Sa labas magsusuot ako ng kahit anong kasuotan na gusto kong isuot. Napapikit si Marco. Napakamatigas ng ulo mo. Narinig niya ang pagtawa ni Vanessa. Alam ko, wala ka na bang sasabihing iba sa akin, boss? Muli pinagdiinan ng salitang boss. Nagtataka si Marco kung bakit huminto ang red dot sa tracker na inilagay niya sa motor ni Vanessa bago siya umalis. Pagbalik niya, agad niyang tiningnan ang lokasyon nito gamit ang iPad. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at pinuntahan si Vanessa. May masamang kutob siya. Sana'y mali siya. Ang red dot ay huminto sa isang abandonadong lugar. Ibig sabihin ay naroon si Vanessa. Pinark niya ang sasakyan sa gilid ng abandonadong gusali. Bumaba siya at pumasok sa gusali. Madilim, pero may mga ilaw na nagpapatay-sindi sa ibang bahagi. Natigilan siya na makita si Vanessa na nakahandusay, duguan at sugatan. Umigting ang panga niya. Napahigpit ang hawak sa bakal. Mukhang miserable si Vanessa. Bakit hindi ito lumaban? Maganda naman na babaeng yan.
Bakit hindi muna natin tikman bago patayin? Mahina na rin naman eh. Rinig niyang sabi ng isang lalaki. Mga hayop! Nagdilim ang paningin ni Marco. Nawala ang pagtitimpi niya. Para bang may halimaw na sumapi sa kanya. Sinipa niya ang isang lalaki at hinampas ang kamay ng isa pa gamit ang bakal. Naramdaman niya ang hangin sa likuran. Pabilis siyang yumuko at umikot para umilag sa sipa. Bigla siyang sinuntok sa muka at sinipa sa dibdib, kaya napaupo siya sa sahig. Lumapit ang sumipa sa kanya at kinuwelyuhan siya. Sino ka para makialam sa gawain ng iba? Matalim ang mga batang, tinitigan ni Marco ang lalaki. Walang emosyon ang kanyang muka. Hindi siya sumagot, kaya sinuntok ulit siya ng lalaki. Pero sinalag ni Marco ang suntok. Pinilipit ang kamay nito at tinuhod ng malakas. Kaya napaatras ang lalaki. Try to touch what's mine and you'll die. Malamig na sabi ni Marco bago kinuha ang baril ng isang lalaking napatumba niya at pinagbabaril ang natitirang mga kalaban. Mabilis siyang lumapit kay Vanessa at lumuhod sa tabi nito. Vanessa! Mahinang tawag niya. Nakapikit ang mga mata ni Vanessa, pero nang marinig ang boses niya, dahan-dahan itong nagmulat. Who are you? Tanong ni Vanessa. Hindi niya alam na si Marco ang boss niya dahil hindi ito nakamaskara at hindi rin niya maalala na si Marco ang lalaking nakatalik niya noong gabing iyon. Hindi sumagot si Marco. Dahan-dahan niyang binuhat si Vanessa at nagsimulang maglakad. Put me down! May tama ka sa balikat! Sabi ni Vanessa. May inis sa boses nito, pero dahil sa kalagayan niya, naging mahinahon at mahina ito. Kasalanan mo rin naman. Tugon niya, hindi pinansin ang sinabi ni Vanessa. Napahinto siya nang biglang sumuka ng dugo si Vanessa. Nakita niya ang maraming dugo sa semento. Anong nangyayari sa'yo? Bakit sumusuka ka ng dugo? Mabilis siyang lumuhod at tiningnan ang likuran ni Vanessa. You're back, sabi niya. May kakaibang emosyon siyang naramdaman nang makita ang kalagayan ni Vanessa. May tama ito ng bala at sigurado siyang hindi iisa lang yon. Don't close your eyes, Vanessa! Banta niya bago pinaandar ang sasakyan at mabilis na nagmaneho papunta sa ospital. Whoever you are, I don't usually say this but thank you for coming. Narinig niyang sabi ni Vanessa bago pumikit. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at inihilamos ang palad sa muka nang magbalik sa alaala niya ang lahat ng nangyari noon na naging dahilan ng pagkawala ng pinakaimportanteng tao sa buhay niya, ang kanyang ina. Napaangat siya ng tingin nang lumabas ang kaibigang doktor mula sa operating room. Mabilis siyang tumayo upang salubungin ito. Okay lang ba siya? Mabilis na tanong ni Marco. Please do everything para mailigtas siya. Marco, bakit hindi mo pa pinatanggal sa doktor ang bali dyan sa balikat mo? At bakit hindi mo pa ipinapagamot yung mga sugat mo? Tanong nito na sa halip na sagutin siya. Kyril, okay lang ba siya? Ulit niyang tanong. Hindi pinapansin ang tanong nito. Sabihin mo sa akin, Kyril, okay lang ba siya? Nasa maayos na kalagayan na ba siya? Ang magandang balita ay natanggal na namin ang 3 bala sa likuran niya, pati na rin ang nasa binti niya. At ang isa pang magandang balita ay nagdadalang tao siya. Natulos siya sa kinatatayuan dahil sa huling narinig. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Buntis siya? Tanong ni Marco, puno ng pagkagulat. Tumango si Kyril at bumuntong hininga. Ngunit ang masamang balita ay nagkaroon ng komplikasyon na naging dahilan upang mauwi ang kalagayan niya sa comatose. Naging mahirap para sa amin ang operasyon, Marco. Tinapik siya nito sa balikat bago umalis. Umiling si Marco. Hindi, dito pwedeng mangyari. Dito maaaring makomatos. Buntis si Vanessa. Hindi yun pwedeng mangyari sa babae. Buntis si Vanessa sa anak nila. Dinadala nito ang anak nila. Tahimik siyang pinagmamasdan si Vanessa. Ilang araw o linggo kaya siyang magiging ganito. Napahawak siya sa tiyan nito at marahan itong hinaplos. 4 na linggo na itong buntis at malaking pasasalamat niya ay hindi nadamay ang bata dahil sa nangyari. Vanessa, honey, please, wake up.
Marahang sabi ni Marco habang pinagmamasdan ito. Marahan niyang pinisil ang kamay nito at isinandalang ulo sa tabi. Wake up, honey. Hindi niya hahayaang may masaktan man lang sa kanyang anak o asawa. Mabilis na lumipas ang mga buwan nang hindi niya namamalayan. Ikasyam na nagpabubuntis ni Vanessa, ngunit hindi pa rin ito nagigising. Bagamat, healthy naman sa sinapupunan nito ang bata. Sabi sa kanya ng kaibigang doktor isang umaga. Anong gagawin natin ngayon? Hindi pa rin siya nagigising. Pigil ang emosyong tanong ni Marco sa kaibigang doktor. Hanggang ngayon, walang nakakaalam tungkol sa anak niya at kay Vanessa. Sinasa ilalim natin siya sa cesarean section. Yan lang ang tanging paraan na naiisip ko na ligtas para sa kanya at sa baby upang mailabas ang bata sa sinapupunan niya, Misterius. Paliwanag ng doktor. Ililigtas niya ang anak mula sa lahat. Ilalayo niya ito. Hindi malalaman ni Vanessa ang tungkol sa anak nila. Delikado kong malalaman ito. Poprotektahan niya ang anak at si Vanessa sa pamamagitan nito. Alam niyang magagalit si Vanessa. Sana ay mapatawad siya nito balang araw. 4 na taon na ang lumipas, hindi niya alam pero sa 4 na taong yun ay parang 4 na taon na rin siyang nawala. Nagmaneho siyang papunta sa HQ ng organisasyon. Binuksan niyang stereo ng sasakyan at nagpatugtog ng rock song na ikinatawan niya ng mahina. Ilang minuto lang ay nakarating na siya sa headquarters. Sa gate pa lang ay hinarang na agad siya ng 3 armadong lalaki. Hello? Nakangiti niyang bungad. Si Leah yon. Panigurado ay bumubuga na ito ng apoy sa sobrang inis sa kanya. Ang kulpad mong kumilos! Asik ni Leah sa malakas at matinis na boses. Don't yell! Nandito na ako sa ground floor. Papunta na ako dyan. Seryosong sagot ni Vanessa. Natigil siya sa paglilibot ng tingin nang may humila sa buhok niya. Handa na siyang ibalibag ang taong may gawa noon, ngunit natigil siya nang marinig ang galit na boses ni Leah. Napakakupad mo talagang babae ka. You don't know how important this meeting. Asik ni Leah sa kanya sa mahinang boses, ngunit may diin. Inirapan lang siya ni Vanessa at humalukip-kip. Whatever, kasalanan ko bang nakalimutan ko? At saka, marami akong ginawa sa bahay. Ano bang meron ngayon at may meeting? Tanong ni Vanessa. Ngayon darating si boss. Sagot ni Leah at inilibot ang tingin. Sinong boss? Tanong ni Vanessa. Nakatanggap siya ng masamang tingin galing kay Leah bago siya batukan nito. Our boss, Vanessa, the mafia boss of this organization. Sagot ni Leah na para bang yun na ang sagot sa lahat ng katanungan ni Vanessa. Ang huli nilang pagkikita ng boss ay 4 na taon na ang nakakalipas. Noong pinatawag siya ni Gideon at pinapuntang main office nito. Kung gayon, yun pala ang pinag-uusapan ng mga nadaanan niya kanina. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kaunting kaba sa dibdib. Bakit niya ito nararamdaman? What is this? Natahimik at natigil ang lahat sa pag-uusap nang makita si Gideon. Alam nilang lahat na ang lalaking ito ay ang kanang kamay at pinagkakatiwalaan ni boss. Good afternoon everyone. Ipinatawag ang lahat dahil sa pagdating ni boss at ang sasabihin nitong anunsyo. Ilang minuto labang ay narito na to. May kasama to at kahit ako hindi alam kung sino ito. Let's welcome our boss in a few minutes. Mahabang litanya ni Gideon sa harap. Dinig niya ang bulong-bulungan ng lahat dahil sa huling sinabi ni Gideon. At sino naman kayang kasama ni boss? Dinig niyang tanong ni Leah. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng pagkasabik na ngayon lang niya naramdaman. What is this? Bakit ba may mga pakiramdam siyang nararamdaman na bago lang sa kanya? Ano ba talaga ito? Sa inis ay bahagya niyang naipadyak ang suot niyang stiletto, kasabay nun ay ang pagtahimik ng lahat. Akala niya dahil yun sa ginawa niya. Pero lahat sila ay nakatingin sa likuran niya. Napatingin din siya sa kanyang likuran at doon nakita niya ang 2 lalaki at sa likuran nila ay halos nasa 10 men in black na akala mo isasabak sa gera. Natuon ang kanyang atensyon sa 2 lalaki na nasa harapan. Huwag mong sabihin sa akin na mag-ama sila. No way. Hindi mapigil ang komento ni Vanessa sa isip. Napako ang tingin niya sa batang lalaki. Sa hindi malamang dahilan, gusto niyang tumakbo papalapit sa kanya upang yakapin ang bata. Ngunit syempre, hindi yun pwede.
Umiling siya at kinalma ang sarili kung ano-ano ang pinag-iisip niya. Nagsimula ang pagpupulong. Tahimik lang siyang nakikinig, ngunit ang mga mata niya ay tahimik at lihim ding nakamasid sa bata at sa boss niya. Hindi niya magawang alisin ang mga tingin niya sa kanila, lalo na sa bata. Napakagatlabi siya at muli na namang napangiti. Naisipang lumabas ni Vanessa ng conference hall para makapag-isip-isip dahil para bang ginulo ng lalaking yun ang isip niya. Nasa may beranda siya habang tahimik na nakatingin sa paligid nang mapagdesisyonan niyang bumalik sa loob. Ngunit nang pagharap niya ay nabundol siya sa anong bagay. Ouch! Rinig ni Vanessa ang reklamo ng isang paslit dahilan para mapatingin siya sa sahig at doon nakita ang batang nakasalampak. Mabilis siyang yumuko at tinulungan ito. Hey, sorry. Hingi ng tawad ni Vanessa at pinatayo ang bata. Hindi ka po kasi nakatingin sa dinaraanan mo. Asik ng bata. Hindi kita napansin. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Tanong ni Vanessa sa bata. I was just passing by. How about you? Bakit ka po nandito? Liam! Sabay silang natigilan ng bata nang marinig ang pamilyar na boses. Nang lingunin niya yon, ay bumungad sa kanya ang boss. Dad! Bati ng bata at tumakbo papalapit kay Marco na siyang ama nito. I told you not to go anywhere. Pangaral ni Marco sa anak. Akmang tatalikod na siya ng matigilan dahil sa narinig. Vanessa! Kusang tumigil ang mga paa niya sa paghakbang nang marinig na binigkas nito. Go to Gideon. Utos ni Marco sa anak bago lumapit sa kanya. How do you know my name? Kunot ang noong tanong ni Vanessa sa lalaki. Nasa akin na yun kung paano ko nalaman. Makahulog ang sagot ni Marco. Alam mo ang personal kong pangalan, ngunit ako ay tanging boss lamang ang nalalaman ko sa'yo. Sino ka nga ba talaga sa likod niyang suot mong maskara? Diretsang tanong ni Vanessa at pinantayan ang paraan ng pagtitig nito. Bakit hindi mo alamin sa sarili mong pamamaraan? Nakangising balik tanong ni Marco sa kanya na siyang ikinainis niya. Once you find out who I am in your life, puntahan mo ko. Seryosong sabi nito bago siya binitawan. Umalis si Vanessa sa lugar na yon na para bang isang palaisipan ng kanyang iniisip. Nang makabalik siya sa kanyang bahay, ay nahagip ng kanyang mga mata ang picture frame niya noong bata pa lamang kasama ang kanyang mga magulang. I'm sorry, Mom. Dad. Emosyonal na sabi ni Vanessa habang nakatingin sa larawan. Muling bumalik sa kanya ang alaalang nangyari noon kung paano pinatay sa kanyang harapan ang kanyang mga magulang. Umakyat siya sa kanyang kwarto para makapagbihis. Hindi niya magagawang makatulog ngayong gabi, kaya naman nais niyang puntahan ng kaibigan na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya. Napabisita ka, hindi basta-basta marahil lang, ipinunta mo rito. Hindi na nagulat si Vanessa nang marinig ang boses ng kanyang kaibigan na si James. Kailangan ko nang kumilos. Gusto kong basagot ang lahat ng tanong ko. Seryosong sagot ni Vanessa. It is easy for you to know the answer. Bakit hindi mo ko tulungan? Vanessa, malaking taong nasa likod ng pagkamatay ng mga magulang mo. Sagot sa kanya ng kaibigang si James. Bibigyan kita ng address kung saan ka magsisimula para mahanap ang sagot sa mga katanungan mo. Ngunit huwag kang gagawa ng hakbang na pagsisisihan mo sa huli. Bilin sa kanya ni James na wala sa sariling ikinatango ni Vanessa. Matapos malaman ni Vanessa ang address na sinasabi ng kaibigan, ay agad siyang umalis at pinuntahan iyon. Inihinto niya ang sasakyan may kalayuan sa mismong mansyon. Nakuha ng atensyon niya ang pinto na nasa dulong bahagi ng palapag. Tahimik na binuksan ni Vanessa ang pinto at pumasok sa loob. Dahil sa kadiliman ay hinanap niya ang switch ng ilaw at binuksan yon. What the heck is this? Gulat niyang tanong sa sarili habang nakatingin sa sariling larawan. Nakasuot siya ng hospital gown kung saan wala siyang malay na nakahiga sa hospital bed at ang tiyan niya ay malaki. Mayroon din siyang picture kung saan kagigising lang niya sa ospital at patag na ang kanyang tiyan. Natatandaan niya ito. Sa sumunod na larawan ay picture ng isang sanggol na batang lalaki.
Anong ibig sabihin nito? Halos mabaliw na tanong ni Vanessa sa sarili habang inililibot ang tingin sa kabuuan ng silid. Dumako ang tingin niya sa gilid at nakita roon ang dalawang maskara na siyang pamilyar sa kanya. Kasabay nun ay ang pagbukas ng pinto na ikinaalerto niya ngunit huli na ang lahat. Ikaw? Hindi makapaniwalang tanong ni Vanessa habang nakatingin sa lalaki. Ikaw si Boss M? Anong ibig sabihin ito? What are you doing here? Bagkus ay tanong ni Marco. Answer my dumb questions! Are you? Galit na tanong ni Vanessa. And what's the meaning of all this? Dugtong na tanong ni Vanessa. Naninikip ang kanyang dibdib sa emosyong bumabalot sa kanyang dibdib. Sino ang batang to? At sino ka sa buhay ko? Anak mo siya, Vanessa. Ang batang yan ay anak mo. Diretsang sagot ni Marco na siyang ikinabigla niya. Wala kang kamaling-malay na meron tayong anak. How? Paano ko nagkaanak? Hindi makapaniwalang tanong ni Vanessa sa lalaki. Something happened between us. After a few months, I saw you again. At nasa alanganin ang buhay mo. May nangyari sa iyo at dinala kita sa ospital. That's why I found out na buntis ka at nagbunga ang isang gabing pagtatalik natin. Paliwanag sa kanya ni Marco. Then what happened next? Paano ko nailabas ang bata sa sinapupunan ko? Palaisip ang tanong niya. Nakumatos ka habang pinagbubuntis mo ang anak natin. It was impossible. But because of the help of doctors, naging posible. Nanganak ka through cesarean. Didala ko sa ibang bansang anak natin. Matapos mong magising, dahil na rin sa may problema siya nun sa kalusugan. Dugtong na paliwanag sa kanya ni Marco. Why did you hide? Bakit mo ko tinakbuhan? Hindi mo ko hinintay. Hindi mapigilang mapaluha ni Vanessa nang itanong yon. Nasayang ang ilang taon na hindi ko nakasama at nakita ang anak ko, Marco. Because it is dangerous to be with you. Alam ko kung gaano kadelikado ang buhay natin pareho. Kung sa'yo siya mananatili, it will be enough para maprotektahan mo siya. Are you kidding me? More dangerous than you? Pagak na natawa si Vanessa at pinahid ang sariling luha. About your parents. Natigilan si Vanessa dahil sa sinabi ni Marco. Anong kinalaman ng yumao kong magulang? Natitigil ang tanong ni Vanessa. Ang pumatay sa kanila ay uncle ko. Sagot ni Marco na ikinalaki ng mga mata niya. Nasaan? Nasaan ang pumatay sa mga magulang ko? Tanong ni Vanessa, nagingit-ngit sa galit ang kanyang loob. He's dead. Mababa ngunit seryosong sagot ni Marco. Nagkaroon kami ng inkwentro at namatay siya. Malaman ko na siyang pumatay sa magulang mo. Ay ako mismo ang humanap sa kanya. Dahil sa narinig ay nangihinang napaupo si Vanessa sa semento at walang tigil sa pagbatak ang kanyang mga luha. All this time, alam mo ang lahat, samantalang ako ay walang kaalam-alam sa nangyari. Nangihinang bulong ni Vanessa. Nasaan ang anak ko? Nasa kwarto niya, nagpapahinga. Walang nagawang sagot ni Marco. Kukunin ko siya. Kilala niya ba ako? Final na sabi ni Vanessa at kalaunan ay nagtanong. Tumango naman si Marco sa kanya. Kung ganon, kukunin ko siya. Hayaan mo kung magkaroon ng oras kasama ang anak ko. Hayaan mo kung bawiin ang oras na kinuha mo sa akin. But Vanessa? Pigil ni Marco ngunit sinamaan niya lang ito ng tingin at inilingan. Gusto ko rin kayong makasama. Binigay mo ba yan sa akin noon? Hindi, di ba? Kaya wala kang karapatang humiling sa akin. Malamig na boses niyang sabi sa katumayo. Kinaumagahan ay muling bumalik si Vanessa sa mansyon ni Marco. At doon, nadatnan niya ang anak na si Liam. Nang magkatinginan sila nito, ay para bang hinaplos ang puso niya. Nang una niya ito nang makita, ay may suot itong maskara. Ngunit ngayon ay malaya na niya itong napagmamasdan. Baby! Maluhaluhang tawag ni Vanessa sa anak, kusa itong tumayo sa kinauupuan at lumapit sa kanya. Ang anak ko! You already know me? Inosenteng tanong ng anak. Titig na titig ito sa kanya. Yes, baby. At nandito na si Mami to fetch you. Nakangiti, bagamat may luha sa mga matang,
sabi ni Vanessa. Sasama ka ba kay Mommy? Really? Oo naman po, sasama ako. Where are we going? Kasama po natin si Daddy? Tanong ng anak na si Liam sa kanya. Napaka-inosente nito. Not now, baby. Busy ang daddy mo, so tayong dalawa muna. Is that okay with you? Nakangiting tanong ni Vanessa sa anak. Tumango naman ito. Good boy. Now fix your things. Aalis na tayo. Utos niya sa anak kaya umakyat ito sa kwarto kasama ang yaya nito. Naiwan naman sila ni Marco sa sala. Aalis ka na talaga? Komento ni Marco. Pasiring naman niya itong nilingon. Bumalik ka kung kailan mo gusto. But if it's too long, I'll find you. Seryosong sabi ni Marco sa kanya na ikinalunok ni Vanessa. Kahit saan ka magpunta, pahanapin ko kayo at mahahanap ko kayo, Vanessa. Ilang linggo at buwan ang lumipas simula nang lumayo sila. Halata sa anak na hinahanap na nito ang ama. Kailan tayo babalik kay Daddy, Mommy? Pag-uusisa ng anak ni Vanessa. Hindi ko pa alam, anak. Hindi pa ready si Mommy harapin ang daddy mo. Mababang boses na tugon ni Vanessa sa anak. Daddy's been waiting for you too long since the day you got comatose. Pagkwento ng anak niya sa kanya na ikinababa niya ng tingin. And every time I misses you, Mom, Dad always making his way for me to see you kahit hindi mo ko nakikita. At a young age, pinaintindi na po sa akin ni Dad ang situation. That's why I understand you, Mom, bakit hindi po kita kasama dati. Animong isang binata na kung magsalita ang anak niya. Mom, Dad loves you even you don't know him before. Matapos sabihin yun ng anak, ay niyakap siya nito ng mahigpit na agad namang ginantihan ni Vanessa ang anak habang naluluha. Okay, baby, let's go back to your daddy. Maluhaluhang sabi ni Vanessa sa anak at hinalikan ito sa ulo. Inabala ni Marco ang sarili sa trabaho at alak simula nang umalis si Vanessa kasama ang kanilang anak. Isang buwan na ang nakakaraan. Sir, kailangan niyo rin ng pahinga. Boses yun ni Gideon, ang kanang kamay ni Marco. Nakapagpahinga na ako. You may go if you don't need anything. Seryoso at walang kangiti-ngiting sagot ni Marco. Pagkatapos nun ay dinig niya ang pagbukas-sara ng pinto. May kumatok sa pinto na siyang ikinaangat ng tingin ni Marco. I'm busy, Gideon. Seryoso pa rin sabi ni Marco sa pag-aakalang ito ang kanang kamay niya. Ngunit natigilan siya nang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang babaeng matagal na niyang hinihintay. Vanessa! Hindi makapaniwalang bulalas ni Marco at napatayo sa kanyang kinauupuan. Nandito ka na! Bumalik ka na! Tila hindi ito makapaniwala. Akala ko hinahanap mo na ako. Yet you're here, working your ass off. Nakangising komento sa kanya ni Vanessa. Napangiti siya at tinawid ang pagitan nila para yakapin ang babae. Mababaliw ako kakaisip sa'yo. Kaya nagtatrabaho na lang ako para makalimot. Kaya pala di mo kami sinundan. Sarkastikong sagot ni Vanessa sa kanya. Because I thought you needed space. Sagot ni Marco sa kanya. Silly man, nandito na ako. Nakangiting sabi sa kanya ni Vanessa. Tumangu-tango naman siya. Hindi ka na aalis? Hindi makapaniwalang tanong ni Marco. Hindi na. Our son needs a complete family. At kapag iniwan ka namin, hindi na kumpleto ang pamilya. Puno ng sinseridad na sabi ni Vanessa sa kanya. And if you want, we can start our love story. Natawa si Marco sa sinabi nito at hinalikan ito sa noo. That's what I want, Vanessa. Thank you for giving me a chance. And thank you for waiting for me, Marco. Nakangiting tugon ni Vanessa at bahagyang tumingkayad at hinalikan siya sa labi. Sabay silang napatingin sa pinto nang bumukas iyon at iniluwa ang anak nila. Mom! Dad! Boses yun ni Liam. And now, we are complete. Natatawang anunsyo ni Marco na para bang anumang oras ay maluluha na siya. Itinigil ko ng lahat ng mga masasama kong negosyo o gawain. Magsisimula tayo sa tahimik at walang gulo. Marco?
Tawag niya sa pangalan ng lalaki nang silang dalawa na lang. Yumakap ito sa kanya bago tumagon. Why baby? Mahal mo ba ako? Kinakabahang tanong niya. Sinabi na ito sa kanya ng anak, ngunit iba pa rin kung kay Marco niya mismo maririnig. Hindi kita hihintayin kung hindi ang sagot ko sa tanong mo. Seryosong sagot nito sa kamarahang hinaplos ang kanyang pisngi. Gusto ko nagdiretsang sagot, Marco. Huwag mo na akong idaan sa ganyan. Naiinip niyang sabi. Oo, mahal kita. Dati pa. Kahit palihim at hindi mo alam, mahal pa rin kita. Bumilis ang tibok ng puso niya sa sagot nito. Ang mga mata nito ay seryosong nakatingin sa kanyang mga mata na para bang sa pamamagitan noon ay masasabi niyang totoo ang sinasabi nito. Marco, bigyan mo ko ng panahon. Sasagutin ko ang nararamdaman mo para sa akin. Sa ngayon, magsimula tayo para sa anak natin habang naghihintay ng tamang panahon para sa ating dalawa. Mahihintay mo pa ba ako, Marco? Halos mamalat ang boses niya habang nagsasalita. Gustong tumulo ng mga luha sa kagalakan. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Basta ikaw. Sagot nito na nakapagpahinga sa kanya ng maluwag. Hindi na siya nagulat nang siilin siya nito ng marahan, ngunit mainit na halik. Marco, wag dito. Pigil niyang bumaba ang kamay ng lalaki sa kanyang pang-upo. Natatawa naman itong huminto sa ginagawa. Okay. Baka makita tayo ni Liam. Naiiling nitong sabi sa siya kinarga na halos ikasigaw niya. Sa kwarto tayo. Ngising sabi nito dahilan para wala na siyang magawa kundi ang umayon sa kagustuhan nito. Mabilis lang na lumipas ang araw, linggo, buwan at taon at ngayong kaarawan ng kanilang anak na si Liam ay balak ni Marco na mag-propose kay Vanessa. Lumabas siya ng office para makauwi na. Nakaprepara na ang lahat para sa birthday ng anak niya at ang surprise proposal kay Vanessa. You can do this, Marco, and she will say yes to you no matter what. Pampalubag loob niyang sabi sa sarili nang makarating sa kanilang bahay. Bumaba siya ng sasakyan at sinalubong ang mag-ina niya. Daddy! Tumakbo palapit sa kanya si Liam at nagpakarga at nakasunod naman dito si Vanessa na siyang tunay na napakaganda. Kanina ka pa niyan hinihintay kahit na halos nandun ang lahat ng bisita niya. Nandito yan sa labas na nakaabang sa'yo. Napapailing na sabi ni Vanessa sa kanya. Nginitian niya ito at hinalikan sa noo. Sorry, natagalan ng daddy. Natatawang sagot niya. Pagpasok nila sa loob ay maraming ang mga bisita. Go buddy, enjoy your party. Ibinaba niya ang anak at hinayaang makipaglaro sa mga kapwa nito bata. Nang mawala na ito sa paningin nila, ay saka naman niya hinarap si Vanessa. Baby, let's go. May ipapakita ko sa'yo. Saan naman tayo pupunta? Iiwan natin ang anak natin at mga bisita niya? Gulat nitong tanong. No baby, punta lang tayo sa garden. May mga bantay naman sila. Sabi niya at hinila na ito at parang tinatambol ang dibdib niya. Matapang siyang makipaglaban pero parang ngayon ay nawala ang tapang niya. Ano ba kasi ang gagawin natin? Naiinip na tanong ni Vanessa sa kanya. Hindi naman siya nagsalita. Vanessa, close your eyes baby, please. Pakiusap niya. Namamawis na ang noo sa kaba. Nagtataka namang sinunod naman ni Vanessa ang utos niya. Pumuesto siya sa harap nito at lumuhod gamit ang isang tuhod. Open your eyes baby. Utos niya na sinunod naman ito. Unang tumama yun sa likuran niya. Nabasa ang mga mata nito at napatingin sa kanya. Vanessa, baby, alam ko maraming nangyari. Marami tayong pinagdaanan at may mga pagkakamali ako sa'yo. But I want to make it all right. Gusto kong bumawi at makasama ka kasamang anak at magiging mga anak pa natin habang nabubuhay ako. Vanessa, will you marry me? Punong-puno ng sinseridad niyang pagtatapat at tanong sa babaeng mahal na mahal niya na ngayoy papaiyak na. Of course, Marco. Papakasalan kita. I will marry you. Sagot nito at agad naman niyang sinuot ang singsing. Mahal na kita. Salamat sa paghihintay, baby. Mahal na mahal rin kita at palagi ako nandito para sa'yo. Sagot niya
bago marahang hinalikan sa labi ang mapapangasawa. Sa buhay, gaano man karami ang pagsubok, kailangan natin itong harapin ng matapang dahil pasasaan ay malalagpasan rin natin ito. The End.